سيأتي 52 يأتي 24 خاص thumbs up daw kung ano, okay na. Start na tayo, inshallah. Yung panin. Yung makarni. Makarni pa ba? Diyan kami nagtatasmin noon. Doon pa kami sa hotel. Tinalakad namin. Pero Paki-off yung ano, yung mic nyo, paki-mute. Okay, start na tayo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas at parati natin inuulit ang sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang tumahak sa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman, pinapagaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya madali sa kanya ang daan papuntang paraiso. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang syaraf na binigay sa atin ng ating relihiyon tungkol sa pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay malaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Tayyib. Inshallah, ito na ang ating huling lecture sa ukol sa aklat ng Ramadan o kaya pag-aayuno. Naway marami tayong natutunan at dapat nating kumbaga isaalang-alang ang mga natutunan natin, isabuhay natin sa ating mga sarili upang sa ganon ang ating kaalaman ay may munfa'a, ibig sabihin may pakinabang sa ating sarili. At higit sa lahat na maging ikhlas tayo, ang ating layunin, ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at upang maalis sa atin ang ating kumbaga ang ating kamangmangan sa ating mga sarili. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul i'tikaf. Ito ang kabanata ng i'tikaf. Ibig sabihin, pagsasagawa ng i'tikaf. So, ano bang ibig sabihin ng i'tikaf? Binanggit ng may akda, qawluhu luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala. Ang ibig sabihin daw ng i'tikaf, ang pagpanatili sa loob ng masjid, sa loob ng moske,
para sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan dito may niya. Ibig sabihin, may layunin. Ang pagpapanatili mo doon sa masjid o kaya sa moske, ang layunin mo upang sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng 5 times na pagdarasal sa isang araw o kaya mga zikir, pagbabasa ng Quran o mga masnunat, lahat ang mga gawain na irerekomenda ng ating relihiyon, ito ang layunin ng isang magsasagawa ng i'tikaf. Okay, ano ang hatol ng i'tikaf? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala masnunun. Ibig sabihin, ito ay kaugalian na irerekomenda ng ating relihiyon at nagawa ito ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba, ganun din ang mga salafus salih, mga aimma, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, sa panahon natin ngayon, bihira lang ang gumagawa nito dahil siguro sa kanilang mga yung mga gawain na medyo wala na silang oras para gawin ang i'tikaf. Pero sa ating mga Muslim, tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sisikapin natin na gawin ang malaking ibada na ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Dahil ang ating propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa last 10 days of Ramadan, talagang kahit ang pamilya niya na hindi ibig sabihin na iniwan niya, wala siyang pakialam, pero dumistansya siya muna para mag-focus sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga nabanggit sa hadith, shadda mi'zarahu. Shadda mi'zarahu. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yasihhu bila sawmin wa yalzamani bin nadrin. Ayon sa sinabi ng may akda, ito ay wasto o kaya tama kahit walang pag-aayuno. Dahil may mga ulama, may mga scholars, ang pag-i'tikaf daw, pagsasagawa ng i'tikaf sa moske, kailangan may ayuno para ito ay wasto o kaya magiging tama. Pero ang malapit na pananaw ng mga ulama, malapit sa katotohanan o ang sasabihin natin ito ay ito ang totoo, kahit walang saum, kahit hindi ka mag-ayuno, pwede kang mag-i'tikaf sa moske. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yalzamani bin nadar. Itong pag-i'tikaf daw at saka yung pag-ayuno, nagiging obligasyon o kaya magiging wajib sa'yo kapag ito ay may nazar. Ibig sabihin na ipinangako mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay manumpa, talagang ikaw ay mag-i'tikaf sa mga araw na gusto mo o kaya sa loob ng isang buwan, isang beses, o kaya sa loob ng isang taon, isang beses, o kaya ano man, kung makamit mo ang isang bagay na ibig sabihin mu'allak, nakadepende sa isang bagay. Halimbawa, kung nakapasa ako sa ganito-ganito, kung makamit ko ang ganitong bagay, talagang mag-i'tikaf ako. So, ang ganitong sitwasyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magiging obligasyon. Kailangan mong gawin. Hindi mo dapat ipagpaliban, hindi mo dapat na kung baga baliwalain lang dahil magiging obligasyon sa isang Muslim. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yasihhu illa fi masjidin yujamma' fihi. So, ayon sa pananaw ng muallif, sabi niya, hindi wasto kaya hindi tama ang i'tikaf maliban kung gagawin ito sa isang masjid. Na ang masjid daw may itinataguyod na pagdarasal ng jamaah. Nandoroon ang pagdarasal ng jamaah. Ibig sabihin, always nandoroon ang pagsasagawa ng jamaah. Always nandoroon ang pagsasagawa ng jamaah. Dahil may mga masjid na tinatawag lang masjid, pero ngunit walang nagsasagawa ng jamaah doon. Walang pumupunta doon. Matatawag natin ito masjid, ngunit
kasama sa sa condition ng sasagawa ng i'tikaf, kailangan itinataguyod ang jamaa sa masjid na kung saan ikaw ay gustong mag-i'tikaf. Illa al-mar'ata fa fi kulli masjidin siwa masjidi baitiha. Sabi ng may akda, subalit para sa mga kababaihan, sabi niya, maaari itong gawin ang i'tikaf kahit anong masjid. Importante, basta masjid lang siya, huwag lang sa masjid na kung saan ginagawa niya ang pagdarasal sa loob ng kanyang bahay. Di ba? Ang mga babae, hindi obligado sa kanila ang pagsasagawa ng jamaah. Ibig sabihin, hindi obligado sa kanila ang pagpunta sa moske, sa masjid. So, sabi ng may akda, huwag lang sa masjid na kung saan isinasagawa niya ang pagdarasal 5 times a day na sa kanyang bahay. Ibig sabihin, basta lang masjid na kahit hindi itinataguyod ang pagdarasal o kaya ang jamaah, sa masjid na iyon, pwedeng mag-i'tikaf ang isang babae. Pero ang lalaki, hindi po pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kailangan talaga may jamaa na nakatuon dito. Dahil sa mga kalalakihan, wajib sa kanila, ibig sabihin, obligado sa kanila ang pagsasagawa ng jamaa. So ang i'tikaf, tulad ng nabanggit natin kanina, ito ay sunna lamang. Inirekomenda ng ating relihiyon at nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kung maaari sana tayo ay magsasagawa ng i'tikaf. Pero doon sa pagsasagawa ng jamaa sa pagdarasal, talagang obligado sa bawat Muslim na lalaki. So kung gagawin niya ito, kung saan siya mag-i'tikaf na walang jamaa, na itinatayo sa isang masjid, ibig sabihin mawawala sa kanya ang malaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pag-iwan ng jamaa. So ang mga babae, dahil hindi naman obligado sa kanila, kahit saan moske, importante, moske ang tawag sa kanya. Wala tayong problema dito sa mga kababaihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man nadarahu aw as-salata fi masjidin ghairi ath-thalatha wa afdaluha al-haramu fa masjidul madinati fal aqsa lam yalzamhu fihi. Dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang issue na binanggit ng may akda, talagang nangyayari ito sa mga kapatiran natin, mga tabligh, kung tawagin na tabligh. Dahil marami sa kanila yung mga ganitong sitwasyon nangyayari na ginagawa nila. Lalong-lalo na, sabi nila, kailangan natin, o kaya magnadar ako, kailangan ko mag-i'tikaf sa isang markaz kung saan na may ijtima sila, nandoon ang kanilang mga kasamahan. Hindi ito pag-attack, pero gusto lang natin na ituwid ang tama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gusto lang natin ituwid ang tama. So, kung sasabihin mo sa kanila, pwede mong gawin ito kahit anong lugar. Sabi nila hindi, kasi nadar, kailangan nandoroon. So, basahin natin o kaya pakinggan natin kung ano ang sinabi ng may akda, rahimahullahu ta'ala, kaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, waman nadarahu, sino man ang magnadar na magsasagawa ng i'tikaf o pagdarasal o kaya pagdarasal sa isang masjid na hindi kabilang sa tatlong pangunahing masjid. Yung tatlong pangunahing masjid, yung pinaka-mahalagang masjid sa ating relihiyon, Al-Masjidul Haram, yung dito sa Makkah. Okay. Pangalawa, yung Masjidul Nabawi, yung masjid ng ating mahal na propeta, yung nandoon sa Medina. Pangatlo, yung Masjidul Aqsa, kung saan ito ay matatagpuan sa Palestine. Okay. Kung hindi naman niya na
sinabi kung saan siya mag-i'tikaf sa tatlong masjid na ito, hindi obligado sa kanya na mag-i'tikaf sa isang lugar o kaya sa isang masjid kung saan niya ito tina'yin, kung saan niya ito sinasabi na ako ay mag-i'tikaf sa masjid na ito. Okay? Tayyib. Halimbawa, gagamitan natin ng imagination. Ikaw ay taga Isabela halimbawa o kaya taga Manila. Sabihin natin taga Manila para mas ibig sabihin para may idea ang bawat isa sa atin. Taga Manila, ikaw ay naninirahan sa Malate. Halimbawa lang ha, sa Malate. Tapos may masjid doon. Yung maliit na masjid o hindi masyadong marami ang jamaa o kaya pumupunta doon mga tao, pero ikaw ay magnazar, gusto mong mag-i'tikaf sa Taguig dahil malaki ang mosque doon o kaya sa Quiapo, palagay natin sa Quiapo, sa Golden Mosque. Gusto mong mag-i'tikaf doon. Ano ang hukom dito o kaya hatol? Obligado ba sa'yo pupunta doon sa Quiapo? O kaya sa Taguig? Sa Blue Mosque? Hindi ho. Hindi obligado. Kahit saan masjid dyan sa Malate, halimbawa, pwede kang mag-i'tikaf. Pwede kang mag-i'tikaf. Maliban na lang kung ang binanggit mo, yung mga pangunahing masjid sa Masjidul Haram o kaya Madina, Masjidul Aqsa. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in ayyana al-afdala lam yajuz fi madunahu wa aksuhu bi aksihi. Ibig sabihin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngunit sabi ng muallif, kung itinalaga daw niya ang isang mas mainam na masjid tulad ng Masjidul Haram, okay, hindi sapat gawin ito sa mas mababang antas. At ang kabaliktaran nito ay ganon din. Tayyib. Anong ibig sabihin? Sinabi ng Mayakda. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay magnazar na mag-i'tikaf sa Masjidul Haram, hindi mo pwedeng gawin ito sa mas mababang antas sa masjid na ito. Anong mga masjid na mas mababang antas? Kasama ang Masjidul Madina, Masjidul Aqsa, at ang lahat ng moske sa buong mundo. Alin sa Pakistan man yan, sa India man yan, sa Malaysia man yan, sa Saudi Arabia man yan, maliban lang sa Masjidul Haram, hindi mo pwedeng gawin. Dahil ang itinalaga mo sa iyong sarili, ang pinapangako mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay magsasagawa ng i'tikaf sa Masjidul Haram. So ang Masjidul Haram, wala nang nakakahigit pa sa kanya. Ito na ang pinakamataas na antas moske sa buong mundo dahil ang magsasagawa ng sala dito, isang sala lang o kaya isang pagdarasal lang, mahigit na 100,000 gantimpala ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong magsasagawa ng sala sa Masjidul Haram. So kung gawin mo ito sa mas mababang antas, na hindi pwede mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung nadar ang pinag-uusapan, kung ito ay na ikaw ay nangako sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nanumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mo ang isang bagay na ito, kailangan dito talaga sa Masjidul Haram. Ngunit sabi ng muallif rahimahullahu ta'ala, wa aksuhu bi aksihi. Kung ikaw naman nanumpa o kaya nagnadar, gusto mong mag-i'tikaf sa masjid, kung sa Taguig halimbawa, sa Taguig. Tapos gagawin mo ito dito sa Masjidul Haram. Mas mainam, wala tayong problema dito. Dahil ang paggawa mo dito sa Masjidul Haram, walang mas mataas ang antas kaysa masjid sa Taguig, sa Manila. Okay, ganon din kung ikaw ay magnadar sa Madina. Gusto mong gawin ang i'tikaf sa Madina. Ngunit ginawa mo ito sa Masjidul Haram. Walang problema dito. Ito ay pwede dahil ang Masjidul Haram mas mataas ang antas o kaya mas mataas ang paningin ng ating relihiyon kaysa doon sa Masjid Madina. Ganon din sa Masjidul Aqsa.
kung ikaw ay nagnadar na magsasagawa ng i'tikaf sa Masjid Aqsa, pwede mo itong gawin sa Madina dahil mas mataas ang antas na masjid sa Madina. Ganon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan talaga dapat natin intindihin o kaya maunawaan, mas maliwanag sa atin ang mga ganitong gawain para tama, para naman ang ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakabatay sa ating sa katuruan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa man nadhara zamanan muayyanan dakhala mu'takafahu qabla laylatihi al-ula wa kharaja ba'da akhirih. Sino man na magnadar na ang pag-i'tikaf itinalaga niya sa isang oras o kaya sa isang araw na particular na panahon, o okay, sabihin natin sa isang particular na oras, panahon o kaya particular na araw, halimbawa, gusto kong i'tikaf sa next Monday. Sa next Monday. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mas'ala na talagang binanggit mo ang particular na oras, ang particular na panahon at saka araw. May nangyayaring oras. Sabi mo, buong araw ako mag-i'tikaf sa Monday. O kaya Monday, sabihin mo Monday, isang araw, Monday. So, sabi ng mu'allif rahimahullahu ta'ala, dakhala mu'takafahu qabla laylatihi al-ula. So, ano ang kanyang gagawin? Dapat siyang pumasok sa kanyang lugar na kung saan siya ay mag-i'tikaf bago ang unang gabi na nito. Sabihin natin, bago ang unang gabi nito. Halimbawa, bukas na ang Monday. Okay? Tapos, Monday ang ipinangako mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong sarili na ikaw ay mag-i'tikaf. Kailan ka papasok? Kailan magsimula ang i'tikaf? Sa gabi ng Monday. Ibig sabihin ngayon ay Sunday, bago pa lumubog ang araw, kailangan ikaw ay pumasok na sa moske para mag-i'tikaf. At kung gusto mo naman lumabas, kapag lumubog na ang araw sa araw ng Lunes. Yon ang ibig sabihin na nabanggit ng mu'allif rahimahullahu ta'ala sa issue na ito. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yakhrujul mu'takifu illa lima la budda minhu. Okay. Wala ya'udu maridan wala yashhadu janazatan illa ay yashtaritahu. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang i'tikaf natin na kumbaga kahit ilang oras lang, hindi naman nadar, halimbawa sabihin natin, gusto ko mag-i'tikaf mga isang oras lang o kaya basta mag-i'tikaf ako, wala kang itinakdang araw o kaya itinakdang oras, walang problema kapag ikaw ay lumabas dahil mapapawalang bisa ang iyong i'tikaf. Walang problema dito. Pero ang problema dito kung ang i'tikaf ay nadar. Kailangan mo talaga na kumbaga lubos-lubusin, tapusin ang araw kung saan sinabi mo sa iyong sarili na buong araw ako o kaya buong buwan, buong linggo mag-i'tikaf. Kung ikaw ay lumabas kung halimbawa sa kalagitnaan na kung saan sinabi mo kailangan mo talaga tapusin ito, mapapawalang bisa ang iyong i'tikaf, kailangan mong ulitin. Ito talaga kailangan nating malaman kung ano ang mga hatol at ukol sa issue na binanggit ng may akda. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yakhrujul mu'takifu illa lima la budda minhu. Ang taong naka-i'tikaf daw hindi dapat lumabas maliban lamang na ito ay sa mga bagay lubhang kinakailangan tulad ng pagkain. Halimbawa, walang naghatid sa kanyang pagkain doon sa moske kung saan siya nag-i'tikaf. Walang naghahatid. Kailangan pa niyang lumabas para kumain. Walang problema dito dahil ang mga bagay na ito sadyang kailangan niya. Kung hindi siya, sabihin natin, obvious naman sabihin natin, kung hindi siya kumain, talagang humihina ang kanyang katawan at
At the same time, pwede niyang ikamatay. So, hindi, tulad ng sinabi ko, obvious naman na babanggitin natin to. Tayyib. Tulad ng pag-udo, pagsasagawa ng oblusyon, kung walang tubig doon sa moske, tulad sa atin, sa Pilipinas, may mga moske na wala talagang tubig doon sa mismong sa masjid. So kailangan pa niyang pumunta doon sa isang lugar, sa mga sapa kung tawagin, kailangan pa niya. Ito ay kailangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung hindi naman kailangan, tulad ng sabi niya, gusto kong bisitahin ang aking tito, ang aking mga magulang, mga anak, ganito, hindi po pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So sabihin natin, ang pagbisita, ito ay kasama sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, hindi ito pinapayagan kung ikaw ay naka-i'tikaf. Dahil ang pag-i'tikaf mo, kung ito ay nadar, magiging obligado sa iyo. So, ibig sabihin, mapapawalang bisa ang mga nadar na binibitawan mo sa iyong sarili na pinangako mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo pang ulitin-ulit dahil mawawalan ng bisa ang iyong i'tikaf. So, hindi ibig sabihin wala kang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. May gantimpala, ngunit hindi mo makamit ang iyong inaasam-asam o kaya ang iyong kagustuhan na upang magawa ang nadar. Tayyib. Wala ya'udu maridan, hanggat sa pagbisita sa may sakit. Hindi pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wala yashhadu janazatan. Ganon din, kung may namatay, hindi rin pwedeng dumalo. Kasi mapapawalang bisa ang kanyang i'tikaf. Illa ayyashtaritahu. Maliban na lang kung hindi pa siya nakapagsimula sa i'tikaf na nagbigay siya ng kondisyon. Sabi niya, kung mag-i'tikaf ako, kung may nasasakit sa aking pamilya o kaya kaibigan o kung may namatay sa aking pamilya, kaibigan, pwede ako sumama. Talagang sasama ako. Walang problema dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung nagbigay siya ng kondisyon sa kanyang nadar o kaya sa kanyang sarili na para hindi mawawalang bisa ang kanyang pag-i'tikaf. So, ang mga ganitong rule, talagang importante, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam dahil ang bawat tao na gumagawa ng samba, worship sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may kaalaman, talagang advantage sa mga taong gumagawa lang walang kaalaman at saka ibig sabihin na sa kanilang sariling pagnanasa lang. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in wati'a fi farjin fasada i'tikafuhu. At kung siya ay nakipagtalik sa kanyang i'tikaf, ay mawawalang bisa ang kanyang i'tikaf. Ibig sabihin, kung pumunta siya sa bahay na para kumain lang, okay, kumain lang, halimbawa, tapos babalik naman, tapos natukso siya ng kanyang asawa, tapos nangyari ang isang bagay na hindi na inaasahan, tulad ng nabanggit natin kanina, ay mawawalan bisa ang kanyang i'tikaf, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, kung ito ay nazar, halimbawa, kailangan niya mag-i'tikaf ng buong araw, tapos lunch na pumunta siya sa kanyang bahay para kumain lang, tapos matukso siya ng kanyang asawa, ang kanyang sitwasyon ay kailangan niyang ulitin ang i'tikaf, at saka na ibig sabihin mawawala, batal ang kanyang i'tikaf. Kung ito ay nadar na itinakda niya sa isang araw na hindi ito, kumbaga lam yabra dhimmatahu. Ibig sabihin kailangan niyang magkafara, magbayad ng sala. Ibig sabihin kailangan niyang magkafara, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Either magpuasa, mag-ayuno ng 3 araw, magpakain ng 10 miskin, o kaya ibig sabihin magbitaw ng isang alipin. Tayyib.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu ishtigaluhu bil qurabi wajtinabu ma la ya'nihi. Sabi ng may akda, inirekomenda daw o kaya kasama sa mga mustahabbat, mga gawain na kung gagawin mo ikaw ay magkaroon ng gantimpala, na ituon ang kanyang sarili sa mga gawain naglalapit sa kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, qurab, na magiging busy ka sa paggagawa ng kurba, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala habang ikaw ay nag-i'tikaf. Kung mag-i'tikaf ka, pwede kang magbasa ng Quran, magbasa ng Quran, tapos magsasagawa ng zikir, magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, magdasal ng mga nawafil, sunnah, ano mang magsasadak ka, tayyib, magkhidma sa masjid kung may mga jamaa, pumupunta doon, tinuturuan mo, ano mang bagay na ito ay kabilang sa simba o kaya samba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ilaan mo ang iyong sarili sa mga ganitong gawain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib, yon ang ibig sabihin na ang pag-i'tikaf, hindi lang pumunta ka lang sa moske na ikaw ay kumbaga matulog lang. Nung panahon na kami ay mga bagets pa lamang, mga kabataan pa namin, may mga kasamahan kami na sumama sa mga jama'atut tabligh. Tapos kami ay inaanyayahan mag-itikaf daw sa moske. At kami naman sumama sa moske, ngunit wala kaming kaalam-alam na matulog lang pala sa moske. So mga ganitong gawain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito tama. Hindi ito tama. Kailangan, pwede ka rin matulog, pero kailangan ang lahat, kumbaga, yung maraming oras mo, ilaan mo sa paggagawa ng kurba, sa paggagawa ng samba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu ma la ya'nihi, at umiwas o kaya iwasan ang mga bagay na walang kinalaman o kaya walang kabuluhan na nauugnay sa iyong sarili. Walang kabuluhan sa iyong sarili. Wala namang ibig sabihin, wala kang makukuhang faida sa mga bagay na iyon, tulad ng pagte-text. Hindi naman sasabihin natin hindi naman importante, yung mga bagay na wala talagang kabuluhan, talagang iwasan yon kung ikaw ay nasa loob ng moske. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagtatapos na dito. Alhamdulillah, walillahil hamd. Tulad ng sinabi ko, maging ito ay isang guidance sa atin na ang ating gantimpala na makamit natin sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at bigyan tayo ng liwanag, hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na sa last 10 days of Ramadan, ang mga malalaking moske dito, yung mga maliliit moske, meron din, pero ang mga malalaking moske talagang may arrangement na. Nag-post sila sa social media, sinesend sa mga WhatsApp, may mga naka-schedule na kailangan yung mga tao, yung mga nag-iitikaf, nakatasjil, naka-register sa kanila. Kasi unang-una na dito, para maiwasan yung ziham, yung traffic, talagang marami nag-iitikaf tapos hindi natin maiwasan, talagang puno na ang moske. Para maiwasan, para naman matartib nila, ilagay sa ibang moske. Okay? Pangalawa, yung mga muhsinin, yung mga tao na may sapat na, kumbaga may kakayahan, may mga pera sila, gusto nilang magsadaka, malaman nila kung ilan ang tao doon at pinapadalahan nila ng pagkain. Yon ang, kumbaga, ang layunin nila. So sa atin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, although may mga magsasadaka na palihim, pero talagang karamihan sa kanila, parang hindi nila ma-appreciate yung mga ganitong gawain. Kung magbigay sila sa mga
taong sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sabi nila parang ito ay konti lang. Sabihin natin na konti lang ang gantimpala. Pero kung gumala naman, gumastos sa kanilang mga travel, talagang million, 100,000, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi ko sinabi na huwag kayong gumastos. Pero ang ating kayamanan, kailangan talaga mapakinabangan natin sa araw ng paghukom para walang sisihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Second, pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga tao gastos lang ng gastos. Kung nakita nila ang isang tao na ay sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga ganito, nakatutob, nakakopya kung makasabihin, kahit ito mga ahlul bid'ah, sinusuportahan nila. Hindi po tama. Kung ikaw ay magsuporta, kailangan may background ka sa mga taong sinusuportahan mo, lalong-lalo na sa ating relihiyon. Dahil may mga tao, may mga ibang sekta, talagang sinisira nila ang Islam. Tulad ng ahlul bid'ah. Sinisira nila ang ating relihiyon. May mga gawain, may mga pagsamba kung tawagin, na pinapasok nila sa ating relihiyon, tapos sinabi nila ito ay kasama sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naman natin ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tawqifiyah. Kailangan kung ano lang ang sinabi ng Quran at saka hadith. Tawqifiyah sa pamamaraan ng mga salaful ummah. Salaful ummah. Tayyib. Yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Marami akong nakikita, talagang wala silang pinipili dahil sabi nila respeto, respeto, respeto. You have to respect, magrespeto ka, pero ang mali hindi mo pwedeng respetuhin. Ang mali hindi mo pwedeng respetuhin. Yun kasi ang mga mindset ng mga tao. Ang magandang pag-uugali sa kanila, yung mga taong marunong nakisama. Di ba? May mga taong pinakikasamahan nila, tapos makikita natin sa mga post, si Ustad, marunong makisama sa amin. Subhanallah, ang ganda talaga ng pag-uugali. No way. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang magandang pag-uugali kung saan ikaw ay, kung baga, pinoprotektahan sa mga innovation, sa mga ganitong gawain. Ibig sabihin, na sinasabi sa iyo, tama, hindi yan tama. Mali yan, ito ang tama. Yung mga taong may concern, yun ang taong magandang pag-uugali at tunay na pagmamahal. Pero ang mga tao, ikaw ay pinabayaan lang, kahit ikaw ay nakikinig ng mga music, gumagawa ng mga bid'ah, nagbabasa ng Quran sa mga libingan, na gumagawa ng mga, kung tawagin, jamu, yung mga taong nagse-celebrate na after patay 7 days, 3 days, mga ganitong gawain, mga pagdiriwang sa buwan ng Maulud o kaya Valentine's, tulad ng anuhan natin ngayon. Yung mga ganitong tao, mga kapatid, hindi ka pinipigilan, hindi sinasabi sa iyo na kung alin ang tama at saka mali. Hindi ito tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, ang gusto lang nila sa iyo, yung talagang ikaw ay nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting katuruan, nasa tamang landas, na kung saan ito ang tinuturo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at inutos ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ahadith. Iyon po ang tunay na concern at pagmamahal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi nyo ba napansin ang ating mga magulang, kung tayo ay nakagawa ng maling mga gawain na hindi, kumbaga, hindi nila gusto ang ating mga ginagawa, talagang pinapagalitan tayo. So ang kanilang ginagawa, kung nagagalit sila sa atin, hindi natin iniisip na ito ay, kumbaga, wala na silang pakialam sa atin. Ang iniisip lang natin, ang ating mga magulang, gusto lang nila maging matino tayo. So ito ang mindset ng mga ustad, ng mga ulama. Hindi ibig sabihin kung ikaw ay tinitira, sabi mo, tinitira lang ako ni ustad. Ang mga gawain ginagawa nilang haram. A'udhu billah. Hindi ho, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang nakikita natin sa social media ngayon, sabi nila,
ang mga gawain namin, ang mga ganito-ganito, haram na, sabi ni Ustad. Dati hindi naman haram. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ho. Kumbaga, nagbibigay lang sila ng tamang aral at mga babala dahil concerned sila at unang-una ito ay obligasyon nila, obligado sa kanila iparating ang tamang katuruan ng Islam. Pangalawa, concerned sila sa kanilang mga kapatirang Muslim, sa mga kanilang kapatiran sa pananampalatayang Islam. So, hanggang dito muna, inshallah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay may katanungan at kung may i-announce ang ating moderator, ang ating mga masul dito sa ating programa, inshallah subhanahu wa ta'ala, pakinggan natin na ako ay humihingi unang-una kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kung may mga pagkakamali ako. Allah subhanahu wa ta'ala talagang nagpapatawad sa kanyang alipin. Ganon din sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung kayo ay natamaan o kaya may sadyang na hindi nyo magugustuhan ko yung mga sinasabi ko dito, ako ay humihingi ng kapatawaran. Inshallah subhanahu wa ta'ala, maging model tayo sa paggawa ng kabutihan. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sino po yung may mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa comment section po.